A day in my life as a dialysis patient. Panibagong araw, panibagong ganap na naman sa buhay natin. Tara, samahan niyo ko. Araw pala ng Biyernes, kaya eto gumising ako ng maaga. Dialysis ko pala ngayon. Nasanay na kasi akong gumising ng maaga. Medyo nagutom na rin ako sa part na to, kaya eto kumain muna ako. Pampalaman lang ng tiyan, okay na to. After ng ilang minutong pag-aantay, eto, nakasakay na rin ako. Sobrang dami pala ng pasahero, kaya nasa likod na ako. Okay naman rin sa likod, malamig naman rin. After ng ilang oras ng pagbibiyahe ko, ay malapit na pala akong makarating. Nang dumating pala ako, syempre dumaan muna tayo sa Jollibee. Bibili kasi ako ng pagkain ko. Nang makabili na pala ako, eto, sumakay ulit ako ng jeep. Ilang minuto lang naman ang binyahe ko papunta dito at ngayon nakarating na pala ako. Nang dumating na pala ako sa hospital ay eto, umakyat muna ako. Magpapalista kasi ako ng pangalan ko. Pagkatapos ko palang magpalista ng pangalan ay naisipan ko munang lumabas. Bibili muna ako ng maiinumin. Dito ko palang naisipan bumili sa Oro. Ito lang kasing malapit na bilihan eh. Tubig lang naman yung binili ng mima nyo. Siyempre, kailangan din healthy din tayo. Hindi kasi dapat inaaraw-araw ang pagsusoft drinks. After ko palang bumili ng tubig, eto, bumili din ako ng gamot ko. Pagkatapos ko palang bumili, eto, pumunta na pala ako sa ospital. Sa mga araw na ito ay sobrang init pala. Ilang oras lang naman ako nag-antay. Eto, pinaakyat na rin kami. Sobrang dali lang talaga ng oras. Hindi mo talaga namamalayan na ikaw na ang susunod ng isasalang. At eto, dumating na pala ako. Umupo na pala ako sa upuan ko. At syempre, nagchichikahan rin ako sa mga nurse. May nagbigay din pala sa akin ng KitKat. Thank you pala sa'yo, Ate Ruby Mar Fernandez, sa pa-chocolate mo. Eto, natapos na pala akong tusukan ng nurse, kaya nag-start na pala siya. Okay naman yung pagtusok ko ngayong araw. Huwag nyo lang pansinin yung itsura ko dyan. Ganyan talaga ako pag magsa-start na. Medyo kinakabahan kasi ako, lalong-lalo na sa arterial ko. Minsan kasi nagloloko ang arterial ko. Ayun, naglo-lower alarm siya. Nung nag-check up kasi ako sa may fistula ko, sinabihan kasi ako ng doktor na may stenosis daw ang ugat ko. Tapos, ang sabi niya sa akin, kailangan daw i-repair. Medyo pricey kasi ang pagpaparepair eh. Kulang pa ako ng pera. Carry pa naman yung ugat ko ngayon, kaya okay lang. Natatakot na rin kasi ako bumalik sa OR. Ayoko na magkaroon ng bagong sugat. Kung pwede pa naman, okay lang. Nang naging okay na pala, eto, naisipan ko na lang muna kumain. Siyempre, chicken joy na naman ang ulam natin. Ito lang kasi yung alam kong ulamin eh. Tsaka madali lang talaga, mabibili mo lang din ito. Nauubos kasi talaga ang kanin ko pag ito yung ulam ko. After ko palang kumain, eto, nagmumuni-muni na naman. Sa loob ng 4 na oras ng pagdadialysis ko, ay wala naman akong ginawa. Karamihan sa mga ibang kasama ko ay puro sila tulog. Habang ako naman, ito, patulog-tulog lang. Ay paidlip-idlip lang. At ito, natapos na rin ang 4 na oras na pagdadialysis. Nang matapos pala ako, ay nag-rest muna ako saglit. At eto, nasa taas na pala ako ng sasakyan. Thank you pala sa auntie na binigyan ako ng burger. Hanggang dito na lang, bukas ulit. Salamat!